Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasampawi dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into your home, Brother Ronnie Aclo po. Sister Merly po ng San Rafael, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Sumainyo po ang kapayapaan, muli ang pagbati po ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng dakilang bikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O banal at maawaing Diyos, punuin niyo po ang aming kaluluwa ng tunay na pagsisisi. Gawin niyo po kaming tapat sa pagtanggap sa aming mga kasalanan at matatag sa pagpasyang iyon ay pagtagumpayan po namin sa pang-araw-araw naming buhay. Kailangan po namin ng iyong tulong upang hindi kami maging duwag, kundi matapat na magsumikap araw-araw na bigyan kayo ng lalo at lalong kasiyahan sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan niyo po kaming iwan namin ng lahat sa buhay na umahad lang sa iyong banal na biyaya ng pagsisisi. Panginoon, di namin dapat kalimutan ang iyong katarungan nang dahil lamang sa labis na pagpapalagay namin sa inyong pag-ibig. Darating ang araw na ibibigay niyo po sa bawat tao ang nauukol sa kanyang mga gawa. Nais po namin samantalahin ang lahat ng kaloob sa araw-araw na ipinapadala po ninyo sa amin ang tunay ninyong pag-ibig. Huwag nawa naming makalimutan na darating ang araw na ipagsusulit po lahat ng anumang diwastong paggamit sa inyong mga kaloob. Ang alalahaning ito ay makakatulong po sa amin labanan ng kasalanan at lalong makatugon sa aming pang-araw-araw na buhay at ang aming tunay na pananampalataya. Panginoon, dinadalangin din po namin lagi na bigyan niyo po kami ng lakas ng pangangatawan, lakas ng pangunawa at karunungan upang makahikayat po kami ng aming kapwa, at dinadalangin din po namin ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat po ng tao na kailangan ang aming mga dasal, at higit sa lahat ang staff ng Radyo Maria na lagi pong umaantabay sa amin, at ang ating direktor ng Radyo Maria na si Father Raymond Cruz. Kailangan po niya ang ating mga prayers. At salamat din po
sa mga volunteers at ang mga sumusuporta sa Radyo Maria. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Birheng makapangyayari at mawain, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ating pong panalangin. Paalala po ng ating himpilan, ang mga programa po ng himpilan ng ating Malaina ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan po ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang isang pagpupugay po ng magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan po ng ating Malaina, lalo tigit po sa programa pong ang Mistisismo. Muli po, nandito na naman po ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid na muli pong mag-aanyaya sa inyo na kami po ay inyong samahan sa atin pong muli na namang pag-aaral sa panibagong paksa ng saloobin po ng isang tao. Ito ay maaari pong maging saloobin nyo siguro sa mga sandaling to, kaya medyo antabayanan nyo po para ating po mapag-aralan, mahimay po sa ating pong pag-aaral sa gabi pong ito. At linggo na naman po ng gabi, nawa po nakapagsimba na po tayo at atin pong naisuko ang ating sarili kahit po sa maikling oras lang sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pagdalo sa Santa Misa na kailangan po natin sa atin pong pagbubuhay maka-Diyos o buhay ng isang tao na mayroon pong kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At narito po muli ang ating mga kapatid na ating pong makakasama, Sister Marjorie at si Sister Merly. Sisters, kumusta po? Mabuti naman po. Mukhang masaya kayo Parang masaya kayo sa magiging paksa natin ngayon Opo. Napakaganda po ng paksa po natin ngayon, mga minamahal yung mga taga-subaybay. Pero bago po yan, ay ipapahari ka po natin kay Sister Marjorie yung nakaraan nating tinalakay. Ayun nga po yung pagpapahinuhod, no? Na ito po ay isang pagkilos o gawain ng paghihikayat kung saan ginagamit ang wika upang makahimok at makaimpluwensya po tayo sa iba sa pamamagitan ng pag-uutos at pakiusap na nandoon yung impluwensya natin kung paano ba yung katayuan natin sa tao sa buhay natin bilang isang tao, yung power natin, yung dinadala nating karunungan, and then yung call to action, no, yung pangmomotivate natin. At sa ating Panginoon naman, upang tayo ay makatugon sa pagpapahinuhod ng ating Panginoong Hesukristo sa bisa ng panalangin at pag-aaral at kababaan ng loob upang tayo ay makatugon sa Kanya. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa recap na ating ninyo pong pinahayag. At ngayon po mga mahal na taga-subaybay, narito po tayo sa ating panibagong paksa. Ang paksa po natin ngayong gabi ay pinamagatan po nating panibugho. O sa English, ano po ito? Jealousy. Jealousy, ano po? Parang Selos. nakakatawa yata, ano po? Nagkili. Patapatawa bigla yung mga sisters natin. Pati ako napatawa. Jealousy, ano po? Sabi ganun, unhappy or angry feeling of wanting to have what someone else has. Isang di masayang saloobin o damdamin sa mga bagay na mayroon o tinataglay ng iba. Para bang napaka-ano na po? Napaka-masalimuot na po. Parang hindi siya masaya na mayroon yung iba. Parang ganun ang ibig sabihin na po. Oo nga. So, ito po yung ating papasukin. Kung ito man po malungkot o masaya, sabi nga po, ang mga bagay na ganito mga saloobin na ito isang mga yungib po sa ating pagkatao na ating pong papasukin. Sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo dalhin niyo ang liwanag sa sangkatauhan, ano po, at ang sangkatauhan na yan po maibibilang po natin ang ating pong pagkatao. Ang bawat isa po sa atin na isang sangkatauhan. Na kung meron po nito, maaaring pong nadidiliman, ano po, kaya pahintulutan niyo po kami mga minamahal na yung mga taga-subaybay na pasukin po ang saloobin natin yan, ano po, at ating bigyan po ng kaliwanagan
upang sa gayon po ay atin pong maintindihan ang mga pangyayari kung bakit nagkakaganito po tayo at nagkakaroon po tayo ng mga saloobing ganito. Panibugho o sa Tagalog ito'y pagsiselos, ano po? Opo. Ako, madalas mangyari to. Kahit saan po natin dalhin tong paksa na to, meron po nito sa relationship. Opo. Bagay, relationship marami pa, relasyon ng ama't ina, relasyon ng magkapatid, ano po. Ayun po, lalo po sa atin pong pang-araw-araw na buhay, nakikita po natin itong mga usaping ito ng panibugho. Sister Merly, pakikwentuhan mo nga kami ng konti. Opo. Sa bahay lang po, makikita mo na yung mga selosan dyan sa mga bata. Pagka may binili ka po ng laruan sa mga bata, pag yung isa hindi maganda, magsiselos po yung medyo hindi maganda yung naibigay sa kanya. Tapos, yun po yung pagmumula ng away. Kaya dapat lagi po na tayong magmasid o dapat pantay-pantay po ang ating tingin sa ating kapwa. Yung favoritism, sabihin nga, it's but natural daw po. Pero, nasa tao din po yun na kailangan pantay-pantay po talaga. Kasi kung ano nga ang gusto mong mangyari sa buhay mo, kung anong gustong gawin ng kapwa mo sa'yo, gawin mo din ito sa kapwa mo. Kasi, kung hindi mo ginagawa yun, paano ini-expect mo? Kaya, yung yung selos na yan, yun po ang dapat nating pagsumikapang alisin sa ating sarili. Yung selos na yan. Marami pong kasing bagay na pinagsiselosan Bawa po sa mag-asawa, ano po? Oo, sa mag-asawa din po. Paano po ba yun sa mag-asawa? Kasi lalo na po. Kung minsan po kasi may nabalitaan ka lang naniniwala ka na agad, wala ka mang nakita Yun nga po, ano po. Dapat wag ka munang maniwala na ang maniwala daw sa sabi-sabi, walang Wala ba sa sarili, ano po? Sister Marjorie. Ayun. Ibang ang term po dyan sa mga mag-boyfriend, girlfriend. Mas gusto po nilang nagseselos pinagseselosan yung mga mahal nila sa buhay. Kasi mas dun sila natatouch na nakikita nilang, ay, nagseselos siya. Ibig sabihin, mahal niya ako. Yung mga ganong, mga ganong rason. Ayun. Pero, nais ko pong i-emphasize po na ito din po ay isang pagkakagusto ng kung ano mang pag-aari ng iba na ginagamit natin ang salitang panibugho upang ilarawan ng ating pagkainggit din naman sa isang bagay na wala tayo. No? For example po, pwede tayo mainggit sa kapwa natin dahil sa mga ari-arian, no? Pagkakaroon ng magandang bahay, magandang kotse, at yung mga posibleng mangyari dahil sa pagkainggit na ito ay yung iba nakakapagnakaw po, di po ba? Sa amin lang po marami sorry po mga shoplifter, mga ganun. Dahil minsan po may mga orientation nga po kami tungkol sa mga ganyan. Talagang makikita po namin sa video, ganun. Kumukuha sila ng hindi naman sa kanila, yung mga ganun po ba? At posible din po na mainggit tayo sa isang tao dahil sa kakayahan niya or sa abilidad po niya, no, sa pagiging atleta, magaling sa musika. Wow, meron siyang talent na ganun. Sana ako din yung mga ganun po ba. At maaari po natin dahil sa pagseselos natin, maaari tayong makapag-focus na lamang doon sa mga pagsasanay na yon. Ay, gusto ko ganun din ako, yung mga ganun po. No? Itutuon ko na lang yung everyday practice, ganun po, para maging mahusay, ganyan. Or pwedeng sirain po natin yung isang tao dahil po dun sa pagseselos na yun. At meron din naman po, halimbawa pa yung mga pagkainggit sa isang tao dahil sa kagandahan niya, kagwapuhan, yung mga physical appearance ba na nakikita natin po yan sa mga kabataan, di po ba? Pag may sumikat, gusto niya, ganun din. Tapos yung mga forma, yung mga suot, kahit hindi na kaya, sige, kukuha na lang ng mga kung ano-anong bagay dyan para lamang po masustentuhan yung hilig natin o yung pagkainggit po natin. Yun nga yun dapat ang iwasan Opo, at dun nga po isang part din po ng negatibo natin pag-uugali na yun is yung
naitutuon natin yung lahat ng oras natin para makamtan yun, na hindi na tayo nakakapaglaan ng panahon sa Diyos. Yun yung lamang po. mahalagang bagay. Opo. Nakakalimutan. So yan po yung panibugho. Ano po? Itong panibugho, nakikita po natin to, umiiral po yan kahit saan, sa bahay, kahit kanino, ano po. Kaya maaari pong datnan nito. So atin nga pong pag-aralan kung ano po yung naidudulot ito na hindi mabuti sa atin. Ano po, yung distraction ng salitang panibugho sa ating sarili. Talaga po. Oo. Malaki ano po? Malaki po. Malaki po ang ginagawa nito. Opo, malaki. So bago po natin talakayin yung distraction nito, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng ating mahal na inang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, kamukha nga po ng mga binanggit na po ng ating mga kapatid dito, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ang tungkol sa panibugho o jealousy o selos na umiiral sa bawat isa, maging sa magkapatid, sa mag-asawa, sa kahit kanino mang tao na mayroong nagkaugnay man o hindi. Opo. Ito po ay umiiral. Napaka masalimuot pong saloobin nito ng tao na kung dalawang mata lang po ang ating gagamitin ay hindi po natin makikita. Kaya tayo po nag-aaral at ginagamit po natin yung ating ikatlong mata, sabi nga po, yung ating isip sa pamamagitan po ng pagtuklas sa mga pananalitang ito na atin pong dapat pag-aralan. Kasi salitang panibugho, ano po, naririnig natin, pangkaraniwan lang. Opo. O, ganito, sabi nga doon, bakit ano nangyari doon? Bakit may krimen doon? Ay, naku, nagselo si ganito, pinatay si ganito. Di po ba? Napaka-ikling salita, pero tingnan po natin kung ano yung distraction na nagagawa. Implication. Opo. So, makikita po natin na ang panibugho ay maaring pumatay. Pwede po. Opo, nakakamatay po talaga yung paninibugho. Marami pong sinisirang buhay. Sinisirang pamilya, ano po, at sinisirang mabuting samahan ang tinatawag na panibugho. Ilalagay na lang po natin, ano po, sa mga kapatid po natin, lalo yung mga nasa malayong lugar, doon nagkahanap buhay, ano po. Malayo siya sa pamilya niya. Nasa abroad, no? Tapos biglang mayroong mababalitaan dito, may nagbalita, yung palang mahal niya rito, may mahal na raw iba. Pero nga po ako nakakwentuhan sa jeep, matanda na siya, mga ex-abroad sila, mga panahon ng 1980s. Matagal na nito. Opo, matanda na siya, nagmamaneho pa rin. Kwento siya sa akin, mga biyaheng San Fernando, sabi niya, alam mo noon, ang hirap sa abroad noon, sabi niya, hindi mabuti pa ngayon, sabi nga noon, mabuti nga ngayon, meron kang cellphone, sandali lang, nakikita mo yung mga kamag-anak mo noon. Wala kang mabalitaan Tapos mababalitaan mo pa, negatibo, sabi nga noon. Alam mo, meron akong isang kasama, sabi niya, bigla na lang lumundag sa building na ginagawa nila. Dahil sa nag-iisip nun ng hindi maganda, dahil meron nakarating na balita, minsan lang may sumulat, meron pang nadampot, wala naman siyang nadampot na hindi mabuting balita sa kanyang pamilya. Ano po? Siyempre, sa panibugho, walang paliwanag na nangyayari sa kanya. Walang nag-advise na mabuti sa kanya. Kahit siguro may mag-advise, wala rin namang matibay na batayan yung mag-advise sa kanya para paniwalaan niya. Sabi nga, yung pagpapahinuhod, hindi ma-apply din doon. Akalain yung tao raw tumalon na lang sa building na ginagawa nila. Kawawa naman. Di po ba?
Dahil dun sa mga panibugho ano po na nagawa ng panibugho sa kanya, kintil ang kanyang sariling buhay. At marami pa po yan. Marami pa po tayong mga nababalitaan na nasira ang pamilya, lalo tigit sa mga malalayo nga po sa pamilya yung trabaho dahil sa mga panibugho. Ano po? Napaka masalimuot na sa loobin na dumarating sa atin kapag tayo po nagkukulang po sa tinatawag na pagpapalawak o tamang pagpapalawak ng ating kaisipan. So sabi nga po, ano po ba ang ating maaring gawin upang ito pong panibugho ay atin pong mapaglabanan? Ito pong panibugho, saan po ba umiiral to? Sa puso o sa isip, puso at sa isip, kalooban na puso din at kalooban, ano po? Kasi pag ito pumasok, lahat na po yan, ang isip negatibo, madilim. Ang kanyang ginagawa wala na po sa ayos, ano po? Pati ang kanyang pananalita negatibo na rin. Negative. So ito po kasing ang masasabi nga po natin, itong panibugho, nararamdaman lang naman ng isang tao itong panibugho kung siya ay umiibig o nagmamahal. Hindi po ba? Siyempre, pag mahal mong isang tao, may nababalitaan ka, halimbawa, sabihin natin sa mag-asawa, may nabalitaan siyang ang kanyang kabiyak, mayroon na palang ibang minamahal. Siyempre, nandun yung panibugho. Ano po? Bakit siya naninibugho? Kasi yung pagmamahal nga niya, yung pag-ibig niya sa kanya. Ano po? So, kaya naman sa atin pong inang simbahan, tinuturo po talaga itong kalinisan ng pagsasama ng dalawang mag-asawa, ano po, para at itinuturo ang sakramento para ito ay mabakuran. Kaya lang po, sabi nga po, napakalakas nga po ng digmaan spiritual para sabihin po natin na tayo ay malakas sa ganyang bagay. Kaya po, ang atin pong maipapayo sa atin pong mga kapatid na nandito po sa ganitong kalalagayan na inaalipin ng panibugho, gumamit po tayo ng tinatawag na pag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay isang exercise sa ating pagkatao, ano po, na maaari po nating doon matalo yung tinatawag nating panibugho. Ano po ba yung mga pag-aayuno na yan? Unang-una na po niyan yung ating pong pananalangin, ano po, yung ating pong mga pag-aaral sa spiritual na bagay. Sa pagbabasa po, tayo po ay maging kumapit po sa tinatawag na pagbabasa ng mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa spiritual. Yan po ang aming pong maipapayo sa mga kapatid po natin na nandito po sa ganitong kalalagayan, ano po. Mari po kasing ang isang tao, hindi na po meron pong tao na pwede po nating malapitan siguro at mahinga ng mapaglatagan ng ating dinadala, ano po, ng ating loob. Mga problema, ano po. Pero meron din po namang mga tao na walang walang tao na po. Wala po. Ano po. So ano po ang mabuti natin gawin sa pangkalahatan po? Pumasok po tayo sa isang pagbabasa. Ano po. Ayan po, ina-advise po namin uli sa inyo ang pagbasa po ng Holy Bible. Kaya wag po kayo mawawalan dyan, mga minamahalang mga taga-subaybay. Kahit ano po mga babasahing pang-spiritual, higit yung para po sa Catholics. Kung hindi naman po kayo Katoliko, kung ano man po yung mga para sa inyo na nababasa nyo, na inakala nyo pang-spiritual sa inyo, wala naman po siguro masamang nakasulat dyan. Ano po. Pwede nyo pong gamitin para po pang-repress po ng ating kaisipan. Kasi po kung tayo po basta na lamang pong nakatuon na lamang po tayo sa pagbumukmok sa isang lugar o sa pag-iisip, lagi nag-iisip. Ano po? Ay ang isip po natin maaari pong balanse rin ng mga negatibo pang dumarating dyan. Kasi po sabi nga po, ang isip ng tao masyadong malikot yan. Ano po? So, yung iba nga ginagawa nila para po sila maginhawahan, nanonood ng sine. Lumalabas, ano po? Lumalabas, tapos ganun pa rin. Kaya iba naman, uminom ng alak.
Humihingi po ng payo dun sa kainuman niya sa alak. Ayun, ipapayo nung kainuman niya sa alak, eh di tamang alak din. Pag sinabi, ganun mo pare, bugbugin natin pare. Opo. Magsiselos ka pare, bugbugin. Ayun, yung may papayo ng mga ano. So, hindi po ganun, ano po. Mabuti pa pong wala na kayong kausap na tao kung ganun din ang papayo sa inyo, ano po. Ang pakabubuti nga pong gawin natin, tayo po ay pumasok po sa pagdarasal, pananahimik at pagbabasa po ng mga spiritual na babasahin. Ayan po ang aming maipapayo sa ating mga tagapakinig ngayon. Ang mga spiritual na babasahin po, lalo tigit po ang Holy Bible, ay napakainam po nakausap ng ating isip, puso at kalooban kung tayo po ay nasa ganitong kalalagayan ng estado natin. Kasi po itong panibugho hindi naman po basta na hindi po napapagaling ng tableta to. No po. No medicines. Opo, wala po makakapagpagaling dito. So habang kayo po ay naandyan sa inyong pong kalalagayan na ganyan, mga minamahal namin taga-subaybay, ano man po, sa ayaw nyo sa hindi, sa gusto. Ito sinasabi ninyo namin, sigurado matatanggap nyo to kasi hindi nyo kami pwedeng kontrahin dito. Nandito po kami sa nandito po kami. Opo. So yan lang po masasabi namin kasi sabihin nyo po sa amin hindi epektibo yan, basta bahala na po kayo, pero ito po ang aming pong ipapayo sa inyo na kung kayo po ay nandiyan sa ganyang kalalagayan, magbasa po kayo ng mga spiritual books o kung ano pa mga pang-spiritual na makakain po ng inyong isip, puso at kalooban ang mga nilalaman nun. Ano po? At doon po sa ganun pong sitwasyon, sinasabi nga po ng ating Panginoon, lumapit kayo at mag-aral kayo sa akin. Ayan na po yung mga persuasion na sinasabi ng Panginoon nakaraan po nating tinalakay. Ano po? Lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. So yung pong pag-aaral na yun, pagbabasa na yun, nakakasama po natin ang ating Panginoong Diyos doon. At wala pong tao ang pwedeng maghugas sa atin ng mga saloobin natin na ganyan, kundi ang Panginoon din po. Hindi naman po magsasalita literal ang Panginoon sa atin. Mga minamahal yung mga taga-subaybay. Lalo po, hindi na po katulad ng mga panahon ng mga propeta na bigla na nalilitaw at magsasalita sa atin. Siya po ay nasa ating piling sa pamamagitan ng mga iniwan niya sa kanyang mga alagad. Unang-una na po yan, mga CP po ng mga banal na kasulatan na atin pong pwedeng gamitin. Basahin, pag-aralan, para po yung ating mga nararamdaman na panibugho na yan, tulad ng apoy, mabuhusan ng tubig. Marami po tayong mga pagpapayo na makikita po sa banal na kasulatan na nagmula po sa mga pagpapayo ng ating Panginoong Diyos. Actually po, hindi naman po kami ang makapagbibigay sa inyo ng ano niyan eh. Wala pong tao ang pwedeng magpawi niyan sa inyo. Yung mga panibugho na yun. Siguro yung mga pagpapayo po ng mga ilan, maaari pong makatulong, ano po. Pero sa inyo pa rin pong sarili, magmumula yan. At magmumula lang po yan sa inyong sarili kung sa tulong ng Panginoong Diyos, kung tayo po ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa mga katuruan po niya. Nagbasa po tayo. At lakipan po natin ng panalangin para mapaglabanan po natin tong panibugho. Lalo sigit po sa buhay may asawa. Ang buhay may asawa, ano po, kapag kasi po nandyan na po yung panibugho, lahat ng iniisip, lahat ng sumasagi sa isip po, ng negatibo, ano po. Negative po talaga. Hindi na po magkakaroon ng kaayusan yung buhay nating pampamilya, pati mga anak po natin, maapektuhan. At kung maauwi na po sa paghihiwalay, kawawa po yung mga anak. Kaya marami po mga bata, halos karamihan po ngayon po mga hiwalay ang ano po ang broken family po. Kasi siguro sa influencer rin po ng mundo, ano po. Parang napakabilis lang magpalit sa kanila ng mga kasama sa buhay. Opo. Katwiran kung ayaw mo di wag. Maghahanap pa kung iba. Parang ganun lang ka. Kulang na po sa pagtitiis at saka katatagan, katsagaan. Hindi mo na ako mahal, magmamahal na ako ng iba. Parang ganun lang po kasimple sa sa tao ngayon, yung ganun yung pagkakaroon ng pagsira sa isang relasyon sa pamamagitan ng panibugho.
O ito pong panibugho, mga minamahal ng mga taga-subaybay, paulit-ulit na po nating naririnig to sa mga kapaligiran po natin. Pero ngayon po ay atin pong tinatalakay at atin pong dinadama kung ano pong mga katotohanang nagagawa nito sa atin. Yun nga po, maaaring sirain ng pamilya natin, maaaring sirain ng mga relasyon ng bawat tao, at maaari pa pong humantong sa isang napakasaklap na mga pangyayari sa buhay ng tao. Nakita naman po natin sa mga telebisyon, napapanood po natin yan, di ba? Mga krimen na nangyayari sa isang asawa. O yung isa, pinatay niya yung kalibin partner niya dahil sa selos. O, di ba? Napakalalang pangyayari na nagmula lang sa isang panibugho. Opo. Masaklap. Opo. At ito pong panibugho na ito sabi nga po meron pong kung itong panibugho ito ay ating tinatalakay sa atin pong pang-araw-araw na karanasan, meron pa po itong isang uri ng malalim na ugat sa ating buhay bilang isang tao, kung bakit nandito po sa mga saloobin ng mga tao itong panibugho na to. At yan po ay ating tatalakayin sa susunod na parte pa po ng ating pagtatanghal. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Nais po namin kayong makasama sa misyon ng pagsasahimpapawid ng mabuting balita sa pamamagitan ng Radio Maria. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng Friends of Radio Maria. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa 045-982-1910 o mag-text sa 0918-629-6310. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang Kulay na Buhay Makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating bahalena, ang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa pagpapatuloy po ng ating pong pagtalakay sa paksa ng panibugho, ating nga pong susuriing mabuti yung pinakamalalim na ugat nito, kung bakit ito ay umiiral sa sangkatauhan. At ito nga po makikita rin po natin, kaya sinasabi po, pinapayo po namin sa inyo na magbasa po tayo ng mga banal na kasulatan, sapagkat nandun po ang lahat ng mga kaalaman na ating pong dapat na matuklasan sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo po sa paksang ito ng panibugho. At sa pahagi po ng espiritualidad ng ating pong pagtatanghal tungkol sa panibugho, atin pong talakayin ang pinakamalalim na ugat sa espiritual na pangyayari. Sister Merly, meron po kayong may kukwento tungkol sa spiritualidad nito? Opo, sa Biblia po, mababasa natin nung nagselos po si Cain kay Abel dahil kinalugdan po ng Diyos ang alay ni Abel at yung alay ni Cain ay hindi po kinalugdan ng Diyos. So, sa matinding selos po ni Cain hanggang napatay po niya ang kanyang kapatid. So, ang nakita po natin dito na nagdilim po ang kanyang isip sa selos. Selos po siya. Kaya po siguro unang-una ay inggit ang namani sa kanyang buhay. Kaya po siguro ang pangalan niya Cain. So, kainggitan. Kaya wag po tayong mainggit. Kung halimbawa po, yung kasama natin sa opisina na promote, magpasalamat po tayo. Kasi darating din po ang araw, magdasal po tayo, mapopromote din po tayo. Wag lang po tayong magmadali. Basta magdadasal po tayo, hintayin po natin yung kalooban ng Diyos sa atin. No, wag po tayong gumawa ng masama, yung sisiraan po natin yung ating kapwa. Yun po yung sinasabing crab mentality. Kaya po walang asenso ang Pilipinas dahil po sa ugaling crab mentality. Sana po pinagdarasal natin ng magiging na sana po itong crab mentality maalis po sa ating bansang Pilipinas, na magkaisa po tayo, magtulungan, mag-ibigan, magmahalan sa bawat isa. Kung sino pa po yung nakikita nating umaasenso, magpasalamat po tayo. Malay po natin, makahingi po na tayo ng tulong sa kanya.
O magsumikap po tayo sa ating sarili kung paano po yung ginagawa niyang kabutihan. Pagpakabuti rin po tayo. Kung hindi po tayo maasenso, maghintay lang po tayo sa tamang panahon. Sabi nga po, kung ano man po yung nangyayari, karapat-dapat lang na magiging aral po iyon na parang moral lesson sa ating buhay kung ano man po yung nangyayari sa ating buhay na hindi kaaya-aya. Mga trials sa buhay, tanggapan lang po natin, magtiis po tayo, magdasal po tayo, humingi po tayong tulong, unang-una sa ating Panginoon, kaya hindi po tayo pababayaan. Sabi nga po ni brother kanina, lumapit kayong mga napapagal. Ang pamatok na ating Diyos ay magana. Hindi po tayo bibigyan ng hindi po natin makakayanan. Kaya kung ano man po yung pagsubok na dumadating sa ating buhay, magtiis lang po tayo. Yun pong sinasabing lagi ni brother na mag-aral po tayo sa banal na kasulatan, tama po yun. Kasi marami po tayong mapupulot. Sabi nga, magsakripisyo po tayo, magbigay po tayo ng konting panahon. Hindi naman po lahat ng ating buhay, lahat ng ating oras, ilalaan po natin sa pagbabasa. Kaysa po manood sila ng sine para lumipas yung problema, hindi po, magbasa na lang sila na po. Tama po. Kaysa po kung anong ginagawa, iniisip, magbasa lang po tayo para makakain po ang ating isip, hindi magdidilim. Kasi kung madilim po yung ating isip, puro negative po yung pamapasok. Dapat po maliwanag. Lagi po nating iniisip at dinadasal, naliwanagan nating ating kaisipan para po yung pang-araw-araw nating buhay magiging positive. Kasi pag kagising mo sa umaga, negative na yung isip mo, buong araw mo negative ang nangyayari sa buhay mo. Pero pag kagising mo, pagpasalamat ka sa Diyos, positive ka na kaagad, yun po ang pinaka-importante, pasasalamat sa Diyos, pasasalamat sa ating kapwa, sa mga nagawang, sabi nga, small things counts a lot. Kahit konting bagay lang po, papasalamatan po natin yun. Huwag po tayo magselos sa ating kapwa kung ano man po yung nararating, pinagsikapan po nila yon. No, tsaka siguro gawin na lang nila inspirasyon. Ganon. Inspirasyon natin po ang ating kapwa. Huwag po tayo magselos. Para masenso po tayo. Sa atin pong pagpapatuloy dito po sa paksa ng panibugho, ano po kung sa espiritualidad nga po natin, na kung atin pong babalikan yung kasaysayan nga po, kasi ito po panibugho, ano? At sinasabi nga po, ang unang-unang mapanibughuin ay ang ating Panginoong Diyos, ano po? So itong panibugho, hindi mo naman masasabing, sabi nga, totally negative to, ano po? Kasi sabi nga po, ang Panginoong Diyos ay isang mapanibughuing Diyos. Bakit? Kasi kasi nga po dahil sa pag-ibig, ano po, sapagkat siya yung pag-ibig. Hindi po negative. Kaya doon po sa utos niya sa kay Moses noon, huwag silang huwag silang kikilala ng ibang Diyos maliban sa kanya. Kaya kung titingnan po natin, ating pong babalikan yung kasaysayan, ito po sa galit ng Diyos dahil sa kanyang panibugho, ano po nung ang mga lahing pinili ay magkaroon po ng pagsasagawa na hindi nais ng Diyos. Dito po sa aklat ng Exodo, ano po. Ani Aaron sa kanila, kunin ninyo ang mga hikaw na ginto sa tainga ng inyong mga asawa, mga anak na lalaki at mga anak na babae, at dalhin sa akin. Kaya kinuha ng lahat ng tao ang kanilang mga sinusuot na gintong hikaw at dinala kay Aaron. Dinala niya ang mga ito sa kanilang mga kamay. Tinanggap niya mga ito sa kanilang mga kamay. Ang ginto ay binigyan niya ng isang anyo sa pamamagitan ng sinsil at ginawa niyang isang guyang binubo. Na magkagayon, binika ng Panginoon kay Moises, bumaba ka agad sa iyong bayan na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y naging masama. Kaya dali nilang lumihis sa daang aking itinakda sa kanila. Iginawa nila ang kanilang sarili ng isang binubungguyan ng kanilang sinamba at inalaya ng mga hain. At sinabi pa nila, narito ang iyong Diyos o Israel na siyang naglabas sa iyo sa lupaing Ehipto. Binika rin ng Panginoon kay Moises, nakikita ko kung gaano katigas ang batok ng bayang ito. Pabayaan mo ako at nagsiklab ang aking galit sa kanila at lilipulin ko sila. Datapwat gagawin kitang isang malaking bansa.
Ngunit nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kanyang Diyos na ang wika, O Panginoon, bakit magsisiklab ang iyong galit sa iyong sariling bayan na inilabas mo sa Ehipto sa pamamagitan ng malaking kapangyarihan at malakas na kamay? Baka sabihin ng mga Ehipsyo, inilabas niya sila ng may masamang pakay upang patayin sila sa mga bulubundukin at lipulin sa balat ng lupa. Pawiin mo ang iyong nagngangalit na puot at iurong ang masama mong pagbabanta. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod na sina Isaac at Israel kung paano kang sumumpa sa iyong sarili na sinasabi sa kanila, gagawin kong kasindami ng mga bituin sa langit ay iyong lahi, at ang lahat ng lupaing ito na aking ipinangako ay pagkakaloob ko sa iyong mga inapo bilang isang palagiang pamana nila. Kaya nagsisi ang Panginoon sa masamang sinabi niyang gagawin sa kanyang bayan. Panginoon pala nagsisisi, ano po? Yun po yun. Na sa kabila ng napakasakit na ginawa ng lahing pinili ng Israel, na siyang, kumbaga sa isang dalaga, siya yung girlfriend ng Diyos, ano po? At sila gumawa ng sarili nilang Diyos sa pamamagitan ng guyang ginto. Napakasakit, nasaktan nila ng matindi yung kalooban ng Diyos. Kaya gusto na lipulin na silang lahat, ititira na lang si Moises. Oo nga. Pero sabi nga po, ang pamamagitan ni Moises sa Diyos, pinakinggan naman ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagsisi sa kanyang nasabi na lilipulin niya. So ito po mga minamahal ng taga-subaybay, ano po, kung ang Diyos nga po, narinig po natin sa ating pong binasa, marunong siyang magsisi, ano po, sa bagay na hindi naman pala niya dapat gawin. Kaya yun po yung modelo, pinakamodelo po ang Diyos. Mano pa kaya po tayo na dapat magsisi. Ginawa na niya. Opo. At yung pong pagsisisi na yan, isa rin po sa mga nakakapagbigay po ng pagpapagaan sa ating mga puso, mga bigat sa ating loob, para po mabawasan yan. Bakit po? Sapagkat nakita nga po natin na dahil sa panibugho ng Diyos, hinahatulan na niya yung tao eh. Kumbaga sa atin po, yung isa nating mahal sa buhay, nagkaroon po ng pagkakasala sa atin. Kumbaga hinatulan na po natin sila, di ba? Kaya yun po sa paghatol natin na yun, nandun po yung galit natin, ano po? So, doon po yun umiiral yung panibugho. Habang nandun pa po yung paghusga natin kasi oras na tayo po inanibugho sa isang tao, nandun na po yung paghusga natin sa kanya, ano po? Opo. Kaya, yung pag-iral na po na yun, nandun yung galit sa ating puso, sa ating dibdib, sabing ganon. Kaya, ang tao, hindi nagkakaroon ng tinatawag ng kapanatagan. Peace of mind. Opo. Sabi nga po, kung ang Diyos, hindi siya nagsisi dun sa kanyang nasabi na yun, sumiklab yung galit niya, naubos yung lahing pinili. Po. Wala nang natira. Pati lahi ni Huda, wala nang paglilitawan yung lahi ng ating Panginoong Kristo. Kasi lahat lilipulin niya. Di ba? Lahi ng ating Panginoon galing kay Huda. Opo. So, mapagmahal talaga ang Diyos. Opo. Kasi ibig sabihin po, ipinakita ng Panginoon nating Diyos doon kung anong dapat gawin. Pagtay na nibugho. Opo. Na pagsisihan natin kung naninibugho tayo sa ating kapwa, o sa ating asawa, sa ating kapatid, ano po, isipin natin na yung ating panibughong nararamdaman ay isang pagkakasala. Di po ba? Isang malaking pagkakasala na ating nagagawa sa ating kapwa kung tayo po ay naninibugho. Bakit? Sapagkat doon po, umiiral po yung galit natin sa kanila. Nagkakaroon po tayo ng isang galit, isang saloobin na hindi makatarungan sa kanila. Kaya po yung ating pong binasa na magitan si Moises, sapagkat ang pinamagitan nga ni Moises, alang-alang dun sa pagmamahal ng Diyos na kanyang binigay sa lahing pinili nung ito ay inilabas niya sa Ehipto. Ano? Yung mga tao na sa pamamagitan ng yung malakas na kamay, inilabas, tapos papatayin mo lang dito. Mga doon, nakita natin yung kababaang loob ng Diyos kung paano yung pinakinggan si Moises doon sa kanyang pamamagitan para sa mga tao. Ano po? At ito rin po ang ating
ginagawa ngayon sa mga sandaling ito, mga minamahal naming taga-subaybay, na kami po sa inyo pong kalagayan, sino man po yung inyong pinapanibuguan, pinagseselosan, ano po, at sa inyong pagsiselos, maaaring nakakabuo na po kayo ng mga planong hindi magaganda, hindi mabuti, ano po, sa ating kapwa, sa inyong kapwa. Kami po yung namamagitan sa inyo na sa ngalan po ng pag-ibig ninyo, kung yan man ay dati yung minahal, dati yung naging kasama, tingnan po natin yung naging maganda naman nating ninyo naging samahan. Huwag natin tingnan lang yung pangit sa kasalukuyan. Opo. Ang tingnan natin yung mabuting naging samahan natin ng mga nakaraang pong mga panahon. Opo. Yun nga po yung pinagbasihan ni Moises sa kanyang pamamagitan sa Diyos. Na nilabas mo yan yung malakas na kamay. Bakit naman? Baka sabihin ng mga tao, ng mga Ehipsyo, nilabas mo siya para pahirapan dito, para patayin pala. May masasabi sa iyo mga tao. So, ganun po yan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. May namamagitan. Upang ang ating panibugho makontrol po natin. Huwag lang po yung kasalukuyang galit natin ng ating tingnan, ang mga negatibo na yan, kundi ang ating po pong tingnan ay yung magagandang mga pangyayari na kasama natin ng isang taong pinapanibuguan natin, na magaganda na napagsamahan po natin, ano po, sa mga nakaraang panahon, upang ma-justify naman po natin na ang kalagayan niya sa atin, ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kung sino man po yan, kung asawa niya, kung sino man pong tao yan na nakapagdudulot sa inyo. Actually, kaya naninibugho ang isang tao, parang nasasaktan siya Hindi po ba, ano po? Opo. Kaya nga po, kung sino man po yan nagdudulot sa inyo ng sakit, ng kalooban, at nagiging dahilan para kayo mabaon niyo sa panibugho na yan, patawarin na po natin. Ano po? Ang Panginoon nga po, nakita niyo naman, nagsisi siya. Huwag po natin sabing Diyos kasi siya, hindi po. Makapangyarihan po yan. Kahit isang ano lang, sandali lang po malusaw tayo. Wala po tayong kabulo, ano lang po tayo, ni alamok, di po tayo obra sa kanya, ano po? Tuldok lang po tayo sa, ni tuldok nga, halos wala tayo, sa harap ng Diyos. Ano po? Yun nagagawa po niya sa atin, na magparaya, ano po? Kaya ito po, katulad nga po ng binanggit namin sa inyo, na pagbabasa po napakalaking bagay para po sa ating mga nandiyan sa kalagayan ng naninibugho o nakakulong dyan sa loobin na yan na parang napakahirap makatakas o makaalis. Nakita niyo po ang banal na kasulatan kung paano po siyang nagpaliwanag tungkol po sa atin pong kalagayan bilang isang taong nasa panibugho. Sana po nakapulot po kayo ng konting kaliwanagan po sa ating mga tinalakay. Ano po? Yan po yung panibugho. At nilugtog ko lang po yung nabanggit nga po ng ating kapatid kanina, si Stan Melody, yung mataas na uri ng panibugho. Yung inggit naman po yun, ano po? Yun talagang saradong ano po yun, saradong negatibo po yun. Kainggitan. At ang nagdadala po niyan, ang demonyo na po. Sa isang taong naninibugho, ang pag-uudyok po ng demonyo ay yung inggit. Yan po yung power niya, na para ang panibugho ay lalo niyang pagliyabin at maging negatibo. Ano po? Kasi ang panibugho, actually, yan po yung isang sangkap ng ano po yan, ng pag-ibig ng pagmamahalan, ng isang relasyon. Subalit nagiging nauwi po yun sa hindi maganda kapag ito na po yung negatibong espiritu, yung pong inggit, ang pumasok na pong tuloy at naghari na po yan sa panibugho na yan. Diyan na po nauwi yung tinatawag na mga madidilim na karanasan sa buhay natin, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya iwasan po natin ang labis na panibugho. Opo. Baka mauwi na po sa inggit, ano po. At yung inggit na yan, nakita po natin yan, dala-dala po yun ng demonyo, magmula pa po doon sa luklukan ng Diyos nung sila'y palayasin doon, sapagkat sila binigyan ng sariling kaharian. At ang Diyos nga po, ayon sa kasaysayan, gumawa ng tao, at itong tao ay pinamanahan ng Diyos ng kanyang pagka-Diyos, at yan po ang kinainggitan ng demonyo sa tao. Kaya ang demonyo po, ang taglay-taglay po niyan, inggit. Wala na pong iba pa. Inggit lang. Wala na pong pag-ibig doon. Wala na pong pagmamahal doon. At ang inggit na yan, ang demonyo, isa lang po ang pakay.
sirain ng tao. At huwag po tayong pumayag, ano po. Opo. Yakapin po natin ang ating pananampalataya. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At tawagin po natin si Mama Mary. Hindi po Opo. tayo pababayaan. Mama Mary. Yan po ang kabuuan po ng ating paksa tungkol sa panibugo. Meron pa po kayo dudugtong? Kaya nga po, wag mo po nating hayaang magdilim ang ating isip dahil sa ating kainggitan. Kailangan po maliwanag yan ang lagi at positibo po. At dapat ang ating pong puso ay malinis din at maganda ang ating kalooban. At i-anticipate din po natin yung buhay at hininga na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon sa bawat araw na kailangan din naman po nating magpasalamat sa Kanya, no? Magsimba po tayo tuwing linggo para hindi naman po magselos ang ating Panginoon sa atin. Tama. Habol lang po natin yung isang text sa atin ni Brother Jimmy ng Bulacan, ano po, sa kanyang pagbabahagi. Panibugho ay isang tanim na galit o inggit. Magkaiba ang selos sa panibugho. Ang selos ay may kaakibat na pag-ibig. Samantalang ang panibugho ay galit sa puso na nakatanim na pwedeng ikasama ng isang tao. Maraming salamat, Brother Jimmy, sa inyo pong text. Napakaganda. At amin po kayong inaayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo. Paki-like lamang po ito at inyo na po makikita ang aming mga paksa na nais niyo pong mapakinggan. Gayon din po sa youtube.com. I-search lamang po ang title ng aming paksa, Panibugho. At inyo na po mapapakinggan. Maraming salamat po. Salamat po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Sana po makahimok tayo, may kayat po natin ang ating kapwa makinig sa Radyo Maria. At ang aming pong pasasalamat sa inyong pakikinig. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya muli dito po sa himpilan ng ating mahalinang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.